Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali na pag-usapan natin yung dahilan kung bakit kailangan ng kalakal o bentahan. Kasi hindi pare-pareho ang hindi pare-pareho ang hilig, hindi pare-pareho ang skill, hindi pare-pareho ang gusto, hindi pare-pareho ang sitwasyon, hindi pare-pareho ang mga problema. Kaya bawat aspeto ng buhay may pangangailangan. Kaya, hindi pwedeng lahat ng kailangan mo, hingin mo na lang. So, mas okay yung bibilin mo kaysa hingin mo. Diba? Diba? Kaya, sabihin, may nagbibenta, may bumibili. At yung mga pangailangan ng tao, yun lang ihahanda ng mga nagbibenta. At di naman pwedeng lahat nagbibenta na wala nang bibili. Lahat nagbibenta. Sabihin, salitan eh. Ngayon, ang susunod na natin, yung 5 haligi ng bentahan. Unang-unang haligi ng bentahan ay yung nagbibenta. Sabihin yung may-ari ng negosyo. Na kung saan, yung nagbibenta dapat, yung binibenta niya ay hindi laway. Ano yung sabihin doon? Nandun. Hindi yung, ibenta ko yung di ba? Hindi pwede yung kailangan. Pero siya binibenta eh. Oh, yun. Isa pa rin yun. Tingnan mo, actually, yun na mismo pangalawang punto doon sa yung sinabi mo. Unang-una, kailangan, meron siya binibenta na, pangalawa, kung sakaling hindi sa kanya, ay pinahintulutan siya ibenta. Eh mo, salesman, hindi naman sa kanya yung kumpanya, trabaho na, salesman, siya ang taga-benta. Diba? At, ibig sabihin, tatlo yung katangian na yun na dapat na doon sa nagbibenta. Una-una, meron siya ibinibenta. Pangalawa, kung hindi siya kanya binibenta niya, pinahintulutan siya ibenta. Bo, hindi mo sa akin sa sakay, pero salesman ako. Trabaho ko sa Toyota, halimbawa, ako lang bibenta sa sakay kasi trabaho ko yun eh. Pinahintulutan ako magbenta eh. At higit sa lahat, yung pangatlo na kailangan yung tao nagbibenta ay, ano sabi natin? Matino. Ibig sabihin nun, hindi sira. Kung binenta niya hindi pala siya, alam mo, ibinenta na yung halaga ng 100, binenta na ng 10, 10. Dahil, ito naman si Matino ay sasamantala yung tama. Kasi walang alam ito kaya bibiling ko. Hindi pwede. Kailangan, sabi nga dito, kaya dito malaman ibig sabihin ng Rashid. Kailangan Rashidun ghayru safih. Sabihin nung matino nakakaintindi, hindi yung hindi nakakaintindi. Okay? Yun yung tatlong kondisyon ng yung taga-benta. Pangalawa, yung mushtari, yung taga-bili. Yung taga-bili, kailangan din, inunad yung kondisyon eh. Kailangan din ay may, kumbaga sa karapat-dapat siyang ipagbili yung hawak niyang pera. Halimbawa, may mga tao na may pera pero wala sa katinuan din. Ay bili ng bili pala Kaya kailangan din na matino yung bumibili doon sa pera. May mga tao kasi hindi pinahintulutan na pakialaman yung kanilang pera dahil wala pa sila sa katinuan. Maaaring bata. Umali talagang hindi bata pero batang isip. Okay? Kaya, yun ang unang-unang, doon sa taga-bili. At hindi rin, yun actually, sabi ko na sabihin yung batang isip o bata talaga. Isa sa dalawa. Bata o batang isip. Na kung saan, bata at saka o batang isip, hindi pinahintulutan na gamitin lang yung kanilang hawak na
pera o kayamanan. Eh kasi meron tao kasi mapagsamantala eh. Ha? Samantala nila yung ay, baka liligawan nila yung bata na, bilhin ito, maganda to. Siyempre, wala namang, hindi pwede yun. Mali yung ganong bentahan. Punto lang kasi dito mga kapatid, pag nawala yung kondisyon yun, pero pwedeng balikan. Okay. Pangatlo, ibinibenta. Yung benta may halaga na, kumbaga, yung kanyang halaga ay tugma dun sa binigay mong price. At sabi niya, dapat yung kanyang ibinibenta ay pwedeng ibenta. Sabi nga nung tanong paano nagbibenta ng dugo? Di ba yung pupunta sa nagbibenta ng dugo eh. Di ba ang palabas nun, donation? Pero may bayad. Maraming gumagawa dito na pag wala lang pera, punta sa ospital. Mag-donate ng dugo, may bayad yun. Kaya, yun nga, ipinahintulot na ibenta, malinis at kaya niyang ibigay. Ipinahintulot, malinis at kaya niyang ibigay. At alam nung bumibili, yung ibinibenta na yun. Ay ba na lang, binibigyan lang yung description, pero hindi naman niya alam. Ay ba, pumunta ka sa malayong dulo ng probinsya, hindi pa nila alam yung cellphone. Ha? Wala namang signal dun sa kanila. Ipagagandahin mo yung paliwanag mo para mabili ng cellphone mo. Yung pala, hindi nila magamit kasi hindi na kabisa ng cellphone. Pangalawa, walang signal dun sa kanila. Kailangan pumunta pa sila ng syudad para makatawag. Magkano yung gastos pupunta sa syudad? Diba? Kaya, ibig sabihin nun, tatlo na bagit natin. Taga-benta, bumibili, at saka yung ibinibenta. Pang-apat, sigatul aqd. Ibig sabihin yung salita na dun sa kasunduan. Ang tawag dito kasi al-ijab wal-qabul. Ang pagbigay at saka pagtanggap. Katulad ng binenta ko sa iyo ito, sabi mo, binili ko. Siyempre, yung salita na ito, pwedeng walang salita, pero gawa. Di ba, kinuha mo yung item dun sa tindahan. Itong bayad ko. Sabihin, wala, ibigay mo yung bayad, di ka magsalita. Kukunin mo lang yung nagkaintindihan na kayo, pwede naman yun, walang problema. Yung nga, sabi niya, kung hindi yung salita ay gawa, kanya kula bi'ani thawban masalan, fayunawiluhu iya. Sabi niya, bibiling ko itong damit na to, at ibibigyan niya at babayaran niya. Panglimang haligi at taradi, ang pagkasundo ng dalawa. Walang sa pilitan. Walang sa pilitan. Hindi pwedeng pipilitin ng isa yung kabila para lang may benta yung may mga gano'n. At lalo na sa mga may kaya sa atin, sabihin yung may kapangyarihan. Bili ko tong lupa mo ng 150,000 isang hektar. Ayaw mo sa gusto. Pipilitin ka talaga, haram mo. Hindi pwede yun. Kaya kailangan, nagkasundo yung dalawa doon sa bentahan. Walang napilitan. Di ba? Doon sa isa, doon sa dalawa. O kahit, walang napilitan nga. Kaya yun ang limang haligi ng bentahan, ang nagbenta, ang bumibili, ang binibenta, yung sabihin yung salita bilang kasunduan o yung gawa bilang kasunduan sa bentahan. Panghuli, yung nagkasundo yung dalawa, walang pinilit. Ha? Yun ang panglima, yung nagkasundo yung dalawa. Yung isa, yung binibigkas na kasunduan o yung ginawa na bilang patunay na nagbentahan sila. Kung
kinuha niya ng sapilitan, tapos binayaran niya na, oh, ito bayad mo, bahala ka na dyan. Ay, hindi gano'n, hindi pwede yun. Kasi nalapag yung panglimang haligi na kailangan, nagkasundo yung dalawa. Kung kukunin yung gamit, sabi na, ayaw mo sa gusto, itong bayad mo. Hindi pwede yun. Walang sapitan. May mga gumagawa sa atin. Lalo ng mga makapangyarihan. Kaya dun sa nagbibenta, ano yung sabi natin? Una-una, kailangan, pag may may-ari na yung kanyang binibenta, o pinahintulutan siyang ibenta. Kung hindi na pag may-ari, pinahintulutan siyang magbenta. At ang pangatlo, kailangan siya ay nasa tamang isip. Hindi yung katulad nung meron akong kapatid na pinili si di maisip. Di maisip, mahirap isipin. Kaya, isipin, kailangan na, kung hindi na pagmamayari, pinahintulutan siya. Siyempre, yung mga salesman, hindi na pagmamayari binibenta, pero pinahintulutan siya kasi trabaho nila yun. At ang huli, yung nasa tamang pag-isip yung nagbenta. Yung bumibili naman, ay kailangan, yung bumibili, ay, kumbaga, may karapatan siyang gamitin yung perang hawak niya. Dahil siya ay nakakaintindi, dahil nasa sapat na pag-isip, o hindi bata na wala pa sa tamang Kaya nga, merong batang isip at saka yung bata talaga. Hindi pwede yun. Ngayon ba na lang, may pera yung bata. Nakarating sa nagtitinda ng mga laruan. Pakiusapan siya nung, anak, ang ganda nito ha. Tutututututu siya yung bata eh. Wala pang bibili na yun. Ay hindi siya pinahintulutan na sa maaaring yung pera. Hindi naman yung pera ng tatay niya. Kaya hindi pwede yun. Ang punto lang kasi dito, kapag wala yung mga kondisyon na to, pwedeng magbalikan. May karapatan yung kahit sino doon na magbalikan doon sa bentahan. Pangatlo, yung tinatawag na sigatul akad, yung salita na ginagamit doon sa kasunduan. Bibili ko to. Oo. Magkano? Ganito. Okay. Ito yung bayad ko. Tapos na. Yun yung kasunduan na yun na salita. Gawa. Ano ba, maaaring busy sa telepono yung nagbibenta o salesman, alam naman magkano halaga ng binibili mo, kunin mo, tapos ibigay mo yung pera, tapos wala siyang sabihin, kasi busy siya, okay na, tanggap na yun. O, maaaring binili mo, may price naman nakalagay doon, mabayaran mo ayon doon sa price na nakalagay doon sa bibili mo, okay na yun. Ang mahalaga ay merong nangyari na patunay na sila ay nagbentahan. Hindi may mga na nagmamadali. Wala yung nagbibenta, hindi na alam kung magkano halaga, binayaran rin kung magkano, basta iniwan yung pera. Hindi pwede yun. Pwede yun na, may karapatan lang yung may-ari ng binili na magsaulian sila. Yun kasi ang punto eh. Yun na yung sabihin na, pero pag pag nabuo tong haligi, walang karapatan ang sino magkaroon ng balikan. Maliban sa mga kondisyon na mababanggit natin. Okay. Yun yung patungkol dun sa haligi. Kasunod ay patungkol sa yung kondisyon na kapag nangyari, tama yung bentahan. Kapag hindi nangyari, mali yung bentahan. Sabi na, yasihhu ishtiratu wasf fil mabiya. Sabi na, tama yung inilagay na kondisyon dun sa ibinibenta. Ibig sabihin, ako'y nag-order. Wala pa yung
bibili ko, pero in-order ko, gusto ko ang ganito, 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 ganon. Ay ba, gusto ko ang kambing, ang edad niya isang taon. O gusto ko ang kambing, ang edad niya 6 na buwan. Eh, binigay sa akin, ang edad matanda na. Si makunat na eh. Si 2 taon. Okay, meron ako ibinigay na kondisyon doon sa aking binibili. Sabi niya, فَإِنْ وُجِدَ الْمَشْرُوطِ صَحَّ الْبَيْعَ. Kapag nandun yung kondisyon, tama yung bentahan. Wa illa batul. Kung wala, ay mali yung bentahan. وَذَلِكَ كَيَشْتَرِطَ مُشْتَرٍ فِي كِتَابٍ أَن يَكُونَ وَرَقَةٌ أَصْفَرَ. Halimbawa, sabi niya, gusto ko yung aklat na bibiliin ko, yung dilaw na papel. Okay. O fi manzilin yakunu babuhu min hadid, masalan. Sabi niya, gusto ko yung bibiling kong bahay, ang kanyang pinto doon sa gate ay bakal. Eh, nung inano lang pala, pinintura na parang bakal, hindi pala bakal. Plastic pala. Kawayan pala. Kala bakal na bakal ang natingin, pala hindi. Ayun, nasira yung bentahan doon. Okay, magtatanong lang ako ng tanong na susubukan ko yung inyong experience. Pag kinondisyon yung libro, kailangan dilaw ang kanyang papel. Ano pag kailangan dilaw sa kaputi? Sa kaputi. Puti na papel. Hindi siya naging dilaw dahil sa luma. Kaya kinukondisyon sa'yo, meron siyang katangian na wala doon sa puti. Mas madaling mabasa yung dilaw. Isa yun. Ganon? Paano mo nalaman na original? Ha? Paano mo nalaman na original? Actually, hindi ko alam. Pero bakit mas mahal ang dilaw kaysa puti? Na papel. Sa libro, ah. Oo. Parang siya yung pinakalas na process sa paggawa ng papel. Kaya matibay siya. Special siya na paggawa ng papel. Or marami din studying sa Or composition. hindi sa analysis na gamit. Hindi, yun ang pakakaalam ko sa printing, ha. Marami ko narinig. Basta dilaw na papel ay mas mahal kaysa puting papel. At puting papel mabigat, samantalang dilaw magaan. Nakita niyo yung karamihan sa papel ng pagprint ng Quran? Manipis siya, na manilaw-nilaw, na parang hindi basta-basta mapunit. Mas mahal siya kaysa ganito. Mas mahal siya sa itong ordinary. Ito, pwedeng nanilaw to Bral, tapos si Bral, kasi luma na yung aklat eh. Oo. Pero yun ang alam ko na narinig ko sa mga printing press dito sa Saudi Arabia. Mas mahal yung puting, dilaw na papel kaysa puti. Yung puti, mga yung A4 na binibili sa mura lang siya. Mura yung papel na yun. I-compare mo sa, kahit ito, mas mahal ito kaysa dun sa mga binibili natin. Ito, medyo manilaw-nilaw. Hindi ito, ganito na talaga yung tsura niya. Dito puti siya. Ganito talaga yung tsura niya, medyo manilaw-nilaw ng konti. Pero meron mas dilaw pa rito. Meron mas dilaw pa rito. Sobrang pagkadilaw niya. Kulay lang yan, kulay. Kulay yan, kulay. Kinulayan yung kulay. Allah Akbar. Okay, yun yung halimbawa. O, sabi niya, kama yasihu istiratu manfaatin khasatin kasirati ba'in dapat ilusul alaiha ila mahal kada. Sabi niya, pwede rin na ang kondisyon ng buwibili, kasi kadalasan nagsasabi ng kondisyon, yung buwibili, pero pwede rin yung nagbibenta, sabi ito, binibenta ko meron ganito, meron yung pala puro peke. Di ba? Oo, pwede yun. Hindi naman, pero kadalasan kasi ang nagbibigay ng kondisyon, yung buwibili.
Pero hindi rin imposible na nagbigay ng katangian ng binibenta yung nagbibenta kapag nawala yon. Wala pala yun. May karapatan yung bumili na ibalik. Kaya sabi niya, pwede na i-condition niya kung ang binibili niya ay hayop na sinasakyan, katulad ng kabayo o baka, ay kaya niyang makarating sa ganitong layo. Oo. Kaya niyang pumunta ng Madina. Noong panahon yun di ba? Na mabilis. Okay. Kaya pwede yun. Pwedeng i-condition ng bumibili yun. Na kaya niya dumating sa ganitong lugar. O nagbenta siya ng, yung nagbenta naman ng kondisyon. Nagbenta siya ng bahay na biha shahran mathalan o ishtaritu mushtarin thawban khiyatato. Na sabi niya, yung nagbibenta, ibig pwede rin to. Sabi niya, ibenta ko na ngayon, pero titirahan ko muna isang buwan. Depende yung sa bumibili kung papayag siya. Kung papayag, okay rin yun. Ibig ang pinag-usapan kasi natin ito yung mga kondisyon na pwedeng i-kondisyon. Kumbaga, punto kasi dito mga kapatid, yung mga kondisyon, walang mapiktuhan, mapahamak doon sa both side. Yung bumibili at yung bumibenta. O sabi niya, yashtaritu mushtarin thawban khiyatat. Sabi na, bumili siya ng tela. Kondisyon sabi na, bibili ko, pero ikaw ang tatahi. Ikaw ang tatahi ng yan, kapatid na Ahmad. Assalamualaikum. Opo, bro. Walang problema. Oo, okay. Ay, salamat. Okay. Kaya, pwede yun. Pwedeng ang magkondisyon yung bumibili, kundi sabi niya, benta ko itong bahay ko pero titira ko na ako ng isang buwan. Kung pumayag yung bumibili, sabi niya, okay, pwede. Pero pag hindi pumayag, hindi walang bentahan. O kung depende dun sa nagbibenta, kung papayag siya na gano'n. O di kaya sabi niya, o mushtarin hataban kasruhu. Sabi niya yung bumili ng kahoy na panggatong, kailangan hiwa. Isipin, chap-chapin, o naka-ready na siya, hindi yung ako pa ang magpapagod na na magsisibak nung kahoy. Sabi na, itkadisharata Jabir ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlani ba'irihi alladhi ba'ahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikinondisyon ni Jabir nung ibinenta niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung kanyang binenta niya? Kamilyo, sabi niya, pwede pang magamit ko sa 2 beses. Kasi gagamitin niya 2 beses. Pupunta ko sa ganito, tapos ibabalik ko. Ay pumayag ng Rasulullah sallallahu, kaya nagkaroon sila ng kasunduan. Sabi na, ibibenta ko pero gagamitin ko muna ng 2 beses. Gagamitin ng 2 beses. Kapag pumayag yung bumibili, pwede. Kaya dito sa pinag-usapan natin ay parehong nagbibigay ng kondisyon na ina-allow yung nagbenta at saka yung bumibili. Kasi pwede rin mag-kondisyon yung bumibili, pwede mag-kondisyon yung hindi bumibili. Okay. Ano yung kondisyon na hindi pwede? Sabi na, medyo malalim to, sabi na, al-jammu bayna shartayni fi bay'in wahid. Sabi na, merong 2 kondisyon na hindi pwede sa isang bentahan lang. Katulad ng sabi na, bibilin ko itong kahoy na ito, sibakin mo at dalhin mo sa akin. Hindi daw pwede yun na doble. Doble ang kondisyon ng doble ang kondisyon ng bumibili. Kasi hindi pwede na 2 ang kondisyon niya. Isa lang. Bakit kaya? Di ko sallallahu la yahillu salafun wa bay'. Wala syartani fi bay'. May dahilan yun. Sabi ng Propeta sallallahu hindi pwedeng utang at bentahan the same time. At saka yung 2 kondisyon sa bentahan. Ano yung utang at saka bentahan the same time?
Sabi, inutang pagkatapos papunta dun sa bentahan. Salafon mo ba yan? Halimbawa, inutang ko to sa sakyan na to, pero mapupunta sa bentahan kapag unti-unti na bayaran ko ng ganitong halaga. Yung installment. Ngayon, siyempre, ang tanong, bakit inaalaw ngayon ng installment? Mhm. Actually, tinanong si Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh, yung pinaka-mufti ng Saudi Arabia. Tinanong siya kung pwede yung installment. Diretso siya na pwede. Nakulat ako kasi dapat kasi paliwanag niya. Hindi naman ang hulugan na kami ay ang kaharap niya, yung mga nagpapaliwanag ng Islam, lahat alam na namin. Kumbaga, hindi ko, matagal na itong pangyayari ito. Nasa Makkah nangyari. Nandun kami sa Islamic Center sa Makkah. Inibitahan kami pumunta ro dahil nandun nga yung mufti, si Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh. Hafizahullah. Inahalagaan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. May nagtanong ng gano'n. Sabi niya, Sheikh, pwede ba yung installment ng bili ng sasakyan? Sabi na, pwede. Sabi ko, bakit kaya pwede? Samantala ito nga, kasi narinig ko itong hadis na ito Salafon mo ba? Utang at saka, kasi inutang mo yung sasakyan Yun ang labas niya Pagkatapos, pag binayaran mo ng pakonti-konti ng ganito, sa loob ng ganito, magiging sa'yo na. Yun ang installment. Ngayon, isa pang problema sa installment ay mas mataas ang interest. Oo, meron siyang... Ngayon, pag hindi mo nabayaran, baliwala na yung binayad mo. Kaya meron lang ina-assume yung para lang mapakinabangan yung meron talagang para lang makaligtas na siya, i-assume yung kanyang sasakyan, tapos wala na siyang sisingilin dun sa kung nakakuha. Diba? Okay. Ngayon, saka ko na narinig yung paliwanag kung bakit pwede. Bakit pwedeng ganun? Dahil sabi niya, business na siya, na kung saan may mga taong involved na pinapasweldo. Kaya yung interest na, yun yung kinumpit nila na pambayad dun sa mga sumusweldo. Pasweldo sa mga tauhan nila. Siyempre kasi wala namang pwedeng opisina, walang empleyado Sino ang gagawa ng mga lahat ng sino ang receive ng lahat-lahat. May mga sweldo mo yun Saan magagaling yung sweldo kung walang extra na sabihin, walang dagdag doon sa halaga ng sasakyan, saan magagaling yung sweldo ng mga empleyado? Kaya nga kapag kinash mo, ay ibang mas mura kaysa installment. Kaya yung dagdag na yon ay dahil sa pambayad ng mga empleyado na gumagawa. Ang punto kasi dito pinag-usapan na hindi pwede, yung wala akong empleyado na gumagawa, wala akong pinapasweldo. Pero kaya nagiging siyempre mas malawak ang paliwanag ng mga scholar. Pero yun ang Ngayon, hindi siya mahuhulog sa riba, gawa nung may napupuntahan yung pera. Oo. May napupuntahan yung pera. Pangalawa na hindi pinasabi na ayashtarita ma yakhillu bi asli al-bayka ayashtarita bayo dapat ay yabiha al-mushtari. Sabi niya, ikondisyon niya na nakakasira doon sa original ng bentahan. Sabihin yung kasunduan. Ano yung nakakasira? Sabi niya, katulad ng ikondisyon niya na yung ibinenta niyang, hayop o sasakyan,
hindi na pwedeng ibenta ulit. Ano yun? Di ba? Eh, wala ka ng karapatan kapag naibenta mo na, di ba? Hindi mo na pwedeng... O Allah, yabiaha zero, huwag na ibenta kay ganitong tao. O kailangan ibigay na sa ganitong tao. Hindi lahat hindi pwede. Hindi pwedeng kondisyonin. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng ibenta o hindi mo pwedeng ibenta kay ganito o kailangan ibigay mo sa kay ganito. O sabi niya, ikondisyon niya, sabi niya, na ikondisyon niya na ibibenta niya, pero potangin mo ko. Nagsama ko tayo. Hindi pwede. Sabi ng Professor, la yahillu salafun wa baya'. Yung pa rin yung kanina, wala syartan fi bay', wala baya' umalay sa indak. Sabi na hindi pinahintulot yung utang at saka bentahan at the same time. At hindi pinahintulot yung dalawang kondisyon at hindi pinahintulot na ibenta yung hindi mo pagmamayari. Pagkatapos sabi na, asyartul batil ladhi yasihhu ma'ahu al-aqd wa yabtul. Sabi na yung kondisyon naman na mawalang saysay yung kondisyon pero okay yung bentahan. Wadahil kaya yashtarit ala yakhsara inda bai'il mushtari. Sabi na yung kondisyon na hindi siya, hindi siya matalo o malugi doon sa bentahan kapag nakabili mo. Sabihin, mali yung kondisyon pero okay yung, okay yung bentahan. Sabihin, walang saysay yung kondisyon. O yashtarit tabai wal abdi an wala ala. Ito mga lumang halimbawa, sabi niya, i-kondisyon nung nagbebenta, na ibinenta niya yung alipin na tao na sabi niya kailangan sa akin sa susunod. Eh, paano yun? Binenta mo, tapos sa'yo pa rin susunod. Fasyartu fi mitli hadaini batil. Sabi niya, batil wal bai'u sahih. Sabi niya, yung kondisyon na ng mga ganon ay mawalan ng halaga yung kondisyon, pero yung bentahan ay pwede. Kasi, maling kondisyon eh. Yung ito tang maling kondisyon. Maling kondisyon na pwedeng alisin yung kondisyon ay magiging katanggap-tanggap yung bentahan. Katulad sabi ng manishtara tasyarta laysa fi kitabillahi fa huwa batil. Sabi na siya magkondisyon na wala sa aklat ng Allah yung kanyang kondisyon ay batil, sabi hindi katanggap-tanggap, wa in kana min shart kahit isang daang kondisyon ay hindi pa rin pwede. Bali, yun yung kondisyon na medyo mga yung paliwanag, inshallah ay pakinggan niyo ulit. Saan? Saan yung pakinggan ulit? Yes! Akala ko, hindi niyo alam.